Alam niyo po ba na puwede ring makasama sa inyo ang pagbabasa ng Bible? Listen to the very words of Jesus Christ himself in Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Kaya ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito ay maikukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay, na bato ang pundasyon. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yon. Pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig sa salita ko, pero di naman sinusunod ito ay maikukumpara naman sa taong bobo na gumawa ng bahay na tinayo sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ito at wasak na wasak. Pansinin niyo po, sa kwento ng ating Panginoong Kristo, mayroon daw pong dalawang tao na parehong nakinig ng kanyang mga salita. Pero naging magkaiba ang resulta nito sa kanilang buhay. Yung isa naging matalino. Yung isa naman naging hangal o naging bobo. Ganun para pa nga ni Jesus ang matalino sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay na bato ang pundasyon. Kaya nga nung umulan ng malakas, bumaha at umihip ang malakas na hangin, ang bahay niya ay nanatiling nakatayo dahil matibay ang pundasyon nito. Ang hangal naman ay ikinumpara ni Jesus sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kung kaya't nang umulan ng malakas, bumaha at umihip ang malakas na hangin, ang bahay niya ay nagiba at wasak na wasak. Alam niyo po, merong saying sa English that the same sun softens the wax and hardens the clay. Iisang araw lang daw po ang tumutunaw sa wax at nagpapatigas sa palayok. In other words, iisang salita ng Diyos o iisang Biblia ang pwedeng makabuti o makasama sa iyo. Pwedeng magligtas sa iyo o pwedeng makapahamak sa iyo. Now, paano nga po ba nagiging hangal ang isang tao sa pakikinig at pag-aaral niya ng Bible? Simple lang naman po ang sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang bawat nakapakikinig ng aking salita pero hindi naman sinusunod ito, siya ay nagiging hangal o siya ay nagiging bobo. When we don't apply the words of God in our lives, or when we misapply God's word in our lives, we become a fool. At doon po tayo nagkakaroon ng problema. Now, how do we misapply the Bible? Ano po ang mga halimbawa natin ito? Alam niyo po, nung araw naalala ko, lagi pong sinasabi ng aking nanay sa akin, basa ka ng basa ng Bible, baka lumagpas ka na sa langit niyan. Akala ko po, ay nagbibiro lang ang nanay ko. Yung pala, meron po palang katotohanan, yung kanyang sinasabi. Maraming mga tao basa ng Bible, but because they misapply the Word of God in their life, they missed heaven. Namimiss po nila yung point o namimiss nila yung katotohanan ng sinasabi at ipinag-uutos ng ating Panginoong Kristo. Ano po yung mga halimbawa natin ito? How do we misapply the Word of God in our life? Una po, if you have a holier than thou attitude. This is a feeling of moral superiority, self-righteousness. Ito yung feeling mo, banal na banal ka at ikaw na yung pinaka-malinis at pinaka-banal sa lahat. Holier than thou attitude. Ikalawa,
when you're being judgmental of others. You misapply the Word of God in your life. Siguro sabihin niyo, mali bang ma-judge? Well, pwede naman po tayong mag-judge. Dahil si Jesus rin naman ang nagsabi, you can judge, but you must judge correctly. Wala pong problema no, kung tayo po ay mag-judge. Sabi ni Jesus, you can judge. That is very clear. Ang problema nandoon po sa salitang correctly. When we judge, make sure na tama no, ang iyong paghatol ano, sa iyong kapwa. Judge correctly. And then ano pa ho? Ikatlo, we misapply the Word of God in our lives. Kung meron po tayong tinatawag na feeling of moral superiority, meron din naman pong feeling of academic superiority. Ito naman yung feeling mo, ikaw na yung pinakamagaling mag-interpret ng Bible no, sa lahat. Ikaw na yung pinakamahusay magturo ng Bible. That's a feeling of academic superiority. Na para sa iyo, ang interpretasyon ng iba ay palaging mali dahil ikaw lang ang tama. And kahuli-hulihan, when you think that reading God's Word is a means to personal gain and glory. Maraming nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos o ng Bible, nagpapakadalubhasa pa nga. Dahil yung iba, iniisip nila yung balik, yung blessing. May blessing yan. Be-bless ka ng Diyos financially and materially. Basta nag-aaral ka at lagi kang nagbabasa ng Bible. Yung iba naman, ang habol naman ay ang kapurihan ng tao. Kasi gusto nilang hinahangaan sila sa kanilang kahusayan at pagtuturo ng salita ng Diyos. This is how we become a fool when we misapply the Word of God in our lives. Maraming salamat po. Ako po si Kuya Noel. God bless.